bakit sinasabi ni Ka Eric na nasa panic mode na si Marcos and the situation of his survival is now beyond redemption na si Marcos. Matter of time lang po ito. Kaya ang lahat ng nangyayari at mga hakbang ni Marcos, puro ito lahat mga pang-damage control. Ang una, nag-ikot siya at inunahan niya ang pagbubulgar hinggil sa kalunos-lunos na kalagayan kung paano halos 70% ng mga flood control projects amounting to over 1 trillion pesos ay ninakaw lang. Pero alam niya nung nangyari yun. Kasi nga pinagtanggol pa niya ito sa dalawang pagkakataon sa State of the Nation Address na may mga flood control daw na na-accomplish. Kasama itong hambog at bulastog niyang DPWH Secretary na involved din pala sa pangungontrata dito sa MBB Contractors Group, itong si Manny Bonuan. Dapat habulin din itong kulukoy na ito. So, unahin po nating ipakita bakit nasa panic mode si Marcos. Una, ang pagkakatanggal, kunwari, kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House, ito po ay hindi lamang parang gusto ni Marcos na parusahan o papanagutin si Romualdez. No, that's not about it. Ang purpose ay para ma-diffuse. Ibig sabihin po, mapalabnaw at mapababa ang galit ng mga mamamayan kapag nawala na sa limelight, sa poder at kapangyarihan, kunwari si Martin Romualdez. But it is not for the purpose na hahabulin siya ni Marcos, papanagutin siya, kakasuhan siya, at ipapakulong at babawiin ang kanyang mga dinambong na mga bilyon-bilyon na pondo sa mga mamamayan. That is not the purpose why Martin Romualdez was technically out today as Speaker of the House. Hindi po ganun na ang layunin doon. The purpose is to diffuse the tension and to bring down yung antas ng pagkagalit ng mga mamamayan sa malubhang pagkalugmok ng ating bayan at sa kawalang katuturang gobyerno ni Marcos na naging pasimuno sa pananumbalik ng malawakan at malubhang korupsyon at pagnanakaw at pandarambong sa pundo ng ating pamahalaan. Na siya din po ang may sala niyan lahat sapagkat walang budget na lalabas. Walang ni singkong duling sa pundo ng mamamayan na mga pinaghirapan na dugo at pawis sa buwis na kinikita ng mga mamamayan na ibinabayad sa gobyerno, walang ni singkong duling na lalabas dyan kung hindi pinirmahan at pinipirmahan ni Marcos ang mga budget bill na pinapalusot at sinisindikato nila Romualdez at ng kanyang mga kasabwat at nagiging General Appropriations Act dahil pinipirmahan ni Marcos. That is the simplest logical point. Ibig sabihin po, from the very start, Marcos has been part of the entire conspiratorial team na nagplano kung paano gamitin ang pondo ng bayan like AIX, TUPAD, mga ayuda, mga flood control na dinadaya, mga insertions and program budget, mga blankong portion ng budget. Lahat ng ito, si Marcos ay may full knowledge. Kaya ginagawa niyang kingkoy itong mga profesional at mga matatalino sanang mga miyembro ng kunwari independent commission niya to investigate infrastructure projects sapagkat all roads of corruption and plunder will lead to Marcos, will lead to Malacanang. Okay, so bakit nangyari po na natanggal kunwari si Romualdez? Sapagkat magnet po si Romualdez ng malawak na pagkagalit at disgusto ng mamamayan at ang pagkagalit na ito ay dumudugtong kay Marcos. Kasi nakikita nila na hindi lamang konsentidor si Marcos, kundi partner siya ni Romualdez sa kabulastugan sa pagpapaandar ng gobyerno, lalo na ang gobyernong ninanakawan ang sariling mamamayan. So the tandem of Marcos and Romualdez is undeniable na yan po ay nagiging magnet para po sa pagkagalit ng mamamayan. Para mapakalma, mapababa ang galit na yan, pinutol ni Marcos kunwari ang poder ni Romualdez. Pero nakita nyo naman po, wala siyang panawagan na I will put a travel alert
and tell the immigration authority na dapat hindi palabasin sa bansa itong si Martin Romualdez sapagkat he will be subjected to thorough investigation, case build-up, and criminal prosecution alongside his cohorts and collaborators and colluders in Congress at ipapahabol ko sila sa batas. At babawiin natin ang kung anumang dapat bawiin sa kanila by way of the Anti-Money Laundering Council, the Department of Justice filing forfeiture and seizure and freeze order cases in court against Martin Romualdez. There was never such order coming from Marcos. Therefore, hindi po totoo na seryoso siya na papanagutin si Romualdez. The purpose of bringing out Romualdez from the picture and by appearing to be he is out from power is to temporarily cool down yung mainit na tensyon papunta sa malakihang pagkilos ng mga mamamayan sa pambansang araw ng pagtuligsa at pagkondina sa September 21 laban sa korupsyon na malaganap at malubhang nangyayari sa gobyerno ni Marcos. So tinatiming po talaga nila, no, na papalapit papunta doon sa September 21, si Martin Romualdez kunwari nagsakripisyo. No, it was not a sacrifice, it was a game plan of damage control. Kunwari, nagpapaawa at sasaluin niya ang bigat ng responsibilidad na mabangon o mabawi daw ang dangal ng House of Representatives. Hindi na po yun, irreversible na. With Martin Romualdez staying there inside Congress, even if he is no longer the Speaker of the House, will not diminish yung pagkagalit ng tao na siya ay pasimuno sa monumental, wala pang kasing tulad na lubha at kalawak at kalala ng pagnanakaw at pangungurakot na naganap. Even ang nangyari sa Napoli Scandal, it was just about 10 billion pesos. Ito po, trilyon, mga kababayan. So kahit wala po si Romualdez sa pagiging Speaker of the House, hindi na po niya mawawala ang galit ng mga mamamayan sa kanya. Kaya dapat nating ilinaw ito. Ang purpose, pangalawa, maliban sa damage control, ay ipakita kunwari na si Marcos ay hindi niya kinakampiyan ang kanyang pinsan at hindi niya kinukonsente kaya pinayagan daw niya na hindi na ito mananatili bilang Speaker of the House. Excuse me, before gawin ni Romualdez ang announcement kahapon ng kanyang mga alipores, nagkaroon na po sila ng pulong. Nagkaroon sila ng meeting nila Marcos sa Malacanang. And it was designed to put a timing. Kasi nga po, lumalawak, dumadami, at lalong tumitindi at umaalsa ang pagkagalit ng mga mamamayan. The reason that Marcos needs to do damage control. So kailangan niyang gumawa ng script. Kailangan gumawa ng tinatawag na stage show. Pero bad actor po itong si Marcos at si Romualdez. They are bad actors. At ang pangalawa, insulto ito sa taong bayan para papaniwalain ni Marcos at ni Romualdez na ang nangyaring pagkakatanggal, kunwari, kay Romualdez bilang Speaker of the House ay dahil dinidisiplina sa ni Marcos. No! In the absence of categorical order coming from Marcos as President na inuutusan niya ang Anti-Money Laundering Council, inuutusan niya ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation na dapat latiguhin, hatawin ng sunod-sunod na pagsasampa ng kaso si Martin Romualdez, including ang pagpa-freeze order ng kanyang mga bilyones na mga accounts at ng mga properties niya at kaagad ipasampa sa kaso sa korte ang freeze and forfeiture order, and then seryoso niyang ipanawagan ang ombudsman to intervene in the proper filing of cases at i-prosecute si Romualdez. Then until now, hindi po natin yan pwedeng paniwalaan na ang pagkunwa-kunwari ang umalis na siya bilang Speaker of the House ay okay na ang taong bayan. No! Hindi po dapat tayo maging okay. Dito natin gamitin na okay lang na maging hindi okay. Tama po ba? Sapagkat kung papayagan natin
na tayo ay pumasok sa patibong ni Marcos, o kalma na kayo ha, wala na si speaker, bagong speaker na ito. No! Ang nakaupong speaker po ay hindi din po iba kay Romualdez at kay Marcos. Kasabwat din po ito. Ito po ay mayroon din kung sa mga Ilonggo pa, nangungulintas, no? Kumikwentas din po ito ng kaso sa ombudsman ng graft and corruption. At ito po ay pamilya, 10 o 11 sa kanilang mag-anak na sa posisyon. Ang kanyang uncle, pamangkin, anak, asawa, at lahat sila, ginawa na po nilang family corporation and enterprise ang buong gobyerno ng Pilipinas, lalo na sa probinsya ng Isabela. Kung ganyan po ang uri ng ipinalit kay Martin Romualdez, it follows na gahaman din sa puder. Hawak nila ang buong Isabela at sa loob ng Kongreso, 3 sila dyan ang congressman. No, 2 kapatid yata niyang isa pamangkin niya, mga kababayan. Sa loob ng Kongreso ngayon. So it is very apparent na damage control para kumalma at humupa ang galit ng mga tao, ma-diffuse ito, lalo na sa panahon na humaharap ang gobyerno ni Marcos sa isa sa pinakamalaking pagkilos ng mga mamamayan. Mabuti po at hindi pa nag-a-announce ngayon ang Iglesia ni Cristo na kikilos din po sila sa September 21. There is no declaration yet from the leadership of Iglesia ni Cristo. At nakita po natin ang kapabilidad ng kapasidad ng organisasyon ng Iglesia ni Cristo. Kapag manawagan po sila, kaya nilang mag-deliver ng hanggang mahigit 1 milyon hanggang almost 1.5 million crowd in Metro Manila alone. Hindi pa kasama ang the hundreds of thousands ng kanilang mga miyembro na pwedeng kumilos sa malalaking syudad at probinsya. There is no categorical declaration yet on the part of the Iglesia ni Cristo. Second to that, wala pa pong deklarasyon ang buong Catholic Bishops Conference of the Philippines na kikilos na ang buong mga parokya nila sa buong Pilipinas. Ito po ay isang seksyon lamang ng mga Roman Catholic Church na mga pari, madre, at mga program, units, at mga network nila. But this is not yet the entire church. Hindi pa po gumagalaw ang buong organisasyon nila. At alam din po natin, they can deliver millions of people. Ganon din po ang kanilang hawak na Catholic Educators Association of the Philippines or CIAP. Hindi pa po gumagalaw. Ilang schools lang po mag-participate, 4-5 lang yata, on Sunday, this coming September 21. Kaya nga po nabahala na si Marcos, no? Lalo na nang mabalitaan niya na baka daw magbarikada ang mga bus company units ni Governor Chavit Singson sa gitna ng EDSA at iwan ang mga bus at magkakaroon ng bigla ang people power on the road. Kaya po kinansilan niya ang kanyang travel ni Marcos papunta sa supposedly mag-a-attend siya sa UN General Assembly sa New York. Hindi na po siya natuloy. Kaya ito pong disenyo ng kunwa-kunwari ang gimmick na bumaba si Martin Romualdez, nagsakripisyo siya, haharapin niya ang mga batikos para matulungan niya na maibangon ang dangal, kung mayroon pang natitirang dangal sa House of Representatives, at tutulungan niyang hindi daw tamaan ng mga pangbabatikos ang gobyerno ni Marcos Jr.